Sinabi mismo ni Reeves na hindi pa talaga napoproseso sa kanya na wala na si LeBron sa Lakers next season. Yan yung katotohanan eh. Parang nakatunog rin talaga itong si Reeves eh. Pumirma kasi siya ng 4 years sa 185 million maximum contract. Pero yung final contract na pinirmahan niya ngayon, nasa 4 years 180 million lang. Kaya nag-pay cut siya ng halos 5 million sa signing contract niya. Isa lang naman yung pinaka-reason niyan dahil gusto niya mismo na makatulong araw sa flexibility ng Lakers para makakuha pa ng additional talent dahil mukhang kahit siya nakukulangan sa bagong roster nila eh. Dahil halos inubos na nitong si Rob Pelinka yung flexibility nila sa buong offseason na nangyari. Pero base mismo sa mga analyst na hindi pa talaga sapat at mukhang hindi pa talaga nagmumukhang champion contender ang Lakers kahit nakuha na nila yung starting center caliber tulad ni Walker Kessler. Sa ngayon, full roster na ang Lakers after makuha rin itong si Zaire Williams. Ito yung backup plan nila kung hindi man nila makuha talaga itong si Kuminga ngayon eh. Nag-aala superstar din kasi ngayon yan eh. Hindi nga raw yan pipirma hanggang hindi pumipirma itong si LeBron at sa report around 25 to 30 million per year yung contract na hinahanap niya ngayon sa free agency market. Parang all-star caliber contract na rin talaga eh no. Yan mismo yung nagpapahirap sa Lakers at sa ibang team. Dahil itong si Zaire Williams nakuha lang nila sa minimum contract around 3 million lang. Low risk depth signing, reserve wing, developmental player at insurance nga raw kung sakaling hindi talaga makuha si Kuminga. Gusto ng Lakers magkaroon ng sapat na financial room sa summer na to eh para gumamit ng full ng taxpayer mid-level exception nila na nasa 15 million per year na pwedeng maging sapat para makakuha ng starter o rotational player kung walang ginawang adjustment sa kontrata ni Reeves at ni Sandro Mamukelashvili. Pwede kasing hindi umabot ang Lakers sa kinakailangan nilang cap position para magamit ang exception na to. Kaya nag-adjust rin talaga sa contract itong si Reeves ngayon at itong si Mamu sa 2 years contract niya. Sa NBA reports kasi, si Jonathan Kuminga pa rin ang number 1 target ng Lakers para sa starting forward spot. Starting role na, tinatanggihan pa ni Kuminga eh no. Kailangan kasi talaga ng Lakers ng athletic two-way forward. Gusto nilang magkaroon ng player na kayang dumepensa sa elite wing. Bagay ang laro nga raw ni Kuminga kasama si Luka at Walker Kessler. Hindi galing sa akin yan ha, based yan sa mga analyst. Maraming analyst ang nagsasabing kulang pa rin kasi ang Lakers ng natural starting caliber power forward. Based sa mga analyst, nasa holding pattern ang free agency ni Kuminga. Isa sa mga pinakadahilan, hinihintay ng ibang mga teams ang magiging epekto ng iba pang malalaking galaw sa market, lalo na yung sitwasyon kasi ni LeBron ngayon. Hanggat may posibilidad na magbago ang landscape sa market, may mga teams talaga na hindi muna gumagawa ng malaking commitment kaya hindi sila gaanong naghahabol kay Kuminga, lalo na sa laki ng salary demand na hinihingi niya. Yung Lakers lang rin naman kasi talaga ngayon yung nangunguna dito eh. Ang pinakahuling offer ng Lakers sa kanya, 2 years 20 million total, nasa 10 million per year lang. Sobrang layo sa dinidemand niya, around 25 million per year. Si PJ Washington yung isa sa mga plan B kung tuluyang mabigo sila kay Kuminga. Instant chemistry kasi to kay Luka. Kaya niyang maglaro na power forward at small ball center eh. Mahusay siyang floor spacer at versatile defender. Ang problema, lumalabas din sa mga report na hindi gaanong gusto ng Lakers yung kasalukuyang contract ni Washington sa Dallas. Kaya alternative option lang siya. Dahil nasa 4 years, 88 million fully guaranteed contract yan. Napapasok sa season na to, nakikita siya around 19.3 million at guarantee pa yan mula sa natitirang 3 years contract niya. Meaning lang, kung ititrade siya ng Dallas Mavericks, ang Lakers ang sasalo sa buong natitirang kontrata niya na sobrang laki. Kaya hirap sila sa bagay na yan eh. Kaya hindi talaga nakikitang top option si Washington. Pwede siyang maging option lang kung bumagsak talaga sa negotiation ang Lakers kay Kuminga o magbago yung trade market price niyan. Dahil nakikita na kahit nagkaroon ng malaking moves ang Lakers sa offseason na to, mukhang hindi pa rin nga raw talaga yan sapat para makitang champion contender sila. Kailangan pa rin ng additional na talent para sa starting spot at kailangan nila ng elite 3 and D guard na mukhang si Kuminga nga raw ang nakikita nila dyan. Ang problema, hindi nila ganun kadaling makuha dahil sa laki ng salary demand. Isa pa,
meron silang problema sa restriction kung maaabot man. Isa pa, kakailanganin nga raw talaga ng Lakers gumawa kasi ng trade kung sakali man na pumayag man at makumbinsi nila itong si Kuminga. Ang problema, magpapakawala na naman sila ng mga asset tapos magkakaroon sila ng malaking commitment pa sa contract niyan.